Maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Querubin. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko. No? Yung corruption, lalabanan natin yan. No? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At balak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T trabaho at sapat na kita. Ito papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Doon sa aking yung unang platforma, yung bigas at busog na tiyan, ay papanukala natin na lahat ba na nakatiwangwang na military reservation na yan, gamitin natin para hikayatin natin ang kababayan natin, no, na magbayanihan tayo, magbalik sila uli na magtanim ba? Kasi anyway, wala naman ng kalaban. Magtayo tayo ng community center, support center sa bawat kampo. At yung kikitahin dito sa poultry, kunwari, maglagay ka ng poultry, piggery, even grazing land, taniman mo ng mga high-value crops, no? Or kahit na taniman mo uli ng bigas. Ang importante dito mahikayat natin uli yung mga magsasaka natin na bumalik na magsaka, tama yung yung nagtanong kanina, paano natin mahikayat sila? So i-convince natin, total yung mga sundalo natin, mga men in uniform, wala naman ng kalaban, magtayo nga ng community center, support centers para maibalik din nila, mailapit nila yung mga taong bayan sa gobyerno natin para naman sa kanila kikita pa rin sila dahil may trabaho naman, no? May kikitahin naman yung tatayo natin na poultry, piggery o whatever na itatanim natin dyan. That way, mababawasan natin yung mga presyo ng mga bilihin, magkakaroon pa sila ng trabaho. Doon tayo papasok. Kailangan natin isang matapang na senador, no? Para maghabol dito sa mga, mag-imbestiga, no? Dito sa mga hoarders, mga cartels na yan, at even mga smugglers. Kasi yan talaga ang nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Dahil kung titignan mo, nag-iimbestiga, pero wala rin nakukulong. So kailangan talaga na isang matapang na senador na magpursige talaga ng investigasyon na tatapusin niya para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang dala-dala natin na wala tayong inuurungan, no? Subok na tayo, nasa serbisyo pa tayo noon, kaya nga tayo 2 beses na kulong na lumalaban tayo para sa karapatan ng taong bayan, para sa kaikabubuti ng bansa natin. Kailangan natin siguro na isang matapang na mambabatas, no, para isulong at kailangan naman talaga na mabago na yung ating constitution, no, kasi napapanahon na. Pero tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na may paraan naman ng pag-amyenda ng constitution natin. Ako hindi rin akong sang-ayon doon sa yung pirma o yung constitutional CONAS na yan. Ako naniniwala na ang pinakamaganda dyan is yung Constitutional Convention. At dapat talaga na yung COA natin, independent talaga yan, na hindi nila na-influensyahan. Kasi kung ngayon dadaan ka para makakuha ng budget sa Kongreso, di normal na hindi natin maiwasan, di ba? Na hawak nila yun ang power of the purse, no? Pero dapat ang COA independent body yan. Na hindi natin kayang impluwensyahan kung ano yung kanilang report ba or ipersa na ilabas ngayon yung kahit hindi pa dapat ilabas, napipilitan sila na mailabas yung mga hindi pa tapos na audit, di ba? So dapat talaga na maging independent body
yung COA natin? Well, ang sa akin talaga is it's all about transparency, no? Kasi nakita natin na yung mga ginagawa nila hindi naman nila pinapaalam, no? Kahit doon sa mga kasama nila. In fact, yung mga reports nila na sila rin lang, no? Hindi man dapat talaga maging transparent. Pinapakita nila kung paano nila how they were able to come up with these figures, lahat yan. Pwede naman yang gawin nila. Be transparent. Yeah, tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na bawal talaga yung base militar ng Amerikano, no? Kaya nga, wala naman base militar ang Amerikano dito ngayon. Yun nga yung sinasabi natin na EDCA. Ganito yan, no? Kasi lahat ng accomplishments ko noong araw na nasa serbisyo tayo, malaking tulong, no? Nadali natin si Abu Sabaya dahil sa tulong ng mga Amerikano, no? Balikatan ang term nila na ano. So, tayo, no? Kasi sa ating ngayon, we should admit na we cannot stand on our own, no? Pag binubuli ka na isang superpower, you need somebody, no, na pwede mo sandalan. But forever, we will not be dependent on these superpowers. Dapat talaga isulong nung yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act na bagong pirma lang. Madaliin natin kasi yun lang ang paraan na makipakita natin sa lahat na kaya natin tumindig na sa atin, no? Dahil kung kaya natin tumindig on our own, we will get more concessions from all these superpowers. Dahil yung posisyon natin dito sa region na to, ang ganda, very strategic na pinag-aagawan tayo ng kahit na sinong superpowers. Pero dahil ngayon na hindi pa natin kayang tumindig at binubuli ka na isang superpower, we need to look for a big brother, no, na sasandalan for the meantime. And dapat nga tayo isulong natin yung ROTC natin na when push comes to shove, meron tayong robust na reserve force dahil yan din ang pwede natin para mapaalis natin itong mga superpowers na ngayon nag-i-influensya sa atin, no? We need to stand on our own. Well, kung itong pinag-uusapan natin, yung mga Afghan refugees, no? At hindi naman to bago na kasi noon meron din tayong Vietnamese refugees, meron nga dati mga Russians, no? Doon sa Giwan, sa ating Kung ang intention lang, no, kasi for humanitarian reasons, i-hold lang sila dito, wag naman natin patagalin din kasi gaya nga ng mga Vietnamese refugees, nilipat natin sa Australia, lumipat na Alam mo, itong mga to na na-displaced, kailangan din natin na pagbigyan sila, tao rin naman sila, no? Pero dapat, maingat tayo. Kasi kung sasabihin natin na Afghan refugees ito, baka may mga Taliban pa dyan, may mga no? So, dapat talaga maging maingat tayo tungkol dito. Ako naniniwala, no, na kung ang ayuda talaga ibinibigay sa bawat Pilipino, no? Kasi gaya ng yung 4Ps na yan, napapakinabangan ng taong bayan. Yung iba dyan na mga ayuda, dapat tignan natin maigi kasi napansin natin ngayon na nagagamit lang din pang politika, no? Kasi yung nabibigyan ng mga ayuda, yung mga kaalyado nila. At kung ako talagang masusunod dyan pagdating na araw, mas maganda pa nang bigyan natin ng livelihood, trabaho. Kasi tama talaga yung nasa Biblia, di ba? Don't give them fish, teach them how to fish. Yung ayuda, panandalian lang to na solusyon kung ang iniisip nila sa inflation na meron. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat, no, may nalalagtawan. May iba nakakatanggap, merong hindi. So, hindi pantay-pantay yung pagkakagamit nitong mga ayuda na to. Dapat, dahil taxpayers' money ito, dapat lahat tayo tumatanggap nito. Alam ninyo, no, at napapanood natin lahat, meron talaga silang kapangyarihan, no? Hearing in aid of legislation. Alam ninyo, isa lang naman ang naobserban ko sa mga lawyers, yung binabanggit nila, sa akin simple lang. Alam mo, kailangan talaga ng turuan natin. Yung pagkabata pa lang, para pagdating nila na maging senador sila, mambabata sila, meron silang good manners and right conduct. Kasi yan ang nakikita natin na kulang, no? Mababastusan ka sa mga katanungan na kung minsan, totoo lang, naaabuso, no?
So yun lang ang naobserbahan ko na dapat talaga igalang naman nila yung mga inimbita nila na mga resource person doon kasi that is in aid of legislation. Hindi naman dapat pala in aid of political persecution. Tama ho yun, no? Dapat igalang nila yung mga naandyan na mga resource person sila. Well, sang-ayon ako kay Atty. Vic, no? Kasi dapat talaga respetuhin natin, no? Yung mga resource persons. At yung napansin natin, yung contempt power ng ating mga legislators na abuso ng husto. Irespetuhin natin, no? Yung mga resource person natin. Gaya nga nung nabanggit kanina na kabaro ko, no? Na naandun pa, na nakahulong, no? Irespetuhin natin itong mga to kasi alam mo, nanilbihan sila sa ating bansa na may dangal, may pagmamahal at meron silang dapat talaga na igalang mo naman yung mga resource persons na yan. Alam mo, dapat maingat sila kasi mga vloggers, may freedom of speech kasi, no? Na hindi mo man basta pwedeng igag sila. Maingat, no? Baka naman meron, kaya nga tignan nilang maigi kasi may mga ibang vloggers naman din, no? Napansin natin na medyo, yung iba nag-incite nga to, hindi lang yung Quadcom yung problema dyan. Yung iba inciting to sedition, inciting to rebellion. Yun ang maingat natin na tignan kasi there is always freedom of speech. Gaya na ng banggit ni Atty. Vic Rodriguez, no? Alam nyo, may mga batas na andyan, no? Hindi naman kailangan lahat legislation o ang sagot mga legislators na yan. Alam nyo, enforcement, no? Law enforcement ito. Kailangan natin na may malalakas o matatapang na tao na nag-head ng mga agencies na to na dapat walang tigil, walang takot sila na nahulihin yung mga smugglers na yan, mga hoarders na yan. At sa mambabatas naman, kailangan natin ng isang matapang na senador na pag nag-imbestiga, tinatapos yan ng investigasyon. Wala siyang sinasanto kahit sino yan, no? At wala siyang takot, no? Na pag pinatigil yung investigasyon dahil merong involved na dapat hindi siya matitinag. At yan yung Ariel Kerubin. Wala siyang sinasanto. Ipupush niya kahit sino, no? 2 beses tayo nakulong dahil lumaban tayo sa korupsyon. Iyan yung dala-dala natin, no? Iyan ang pinaka-importante na nasa Senado na may matapang na senador. Nung tayo graduate sa PMA, ang inilagay natin doon sa yearbook natin hindi ko alam na Bible passage siya nakalagay doon a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor than silver and gold. Iyan ang gusto kong pamahagi sa lahat ba ng mga kabataan na walang masama ba na you maintain a good name, no? At yan ang palagi kong binibigay sa even sa mga anak ko, mga bagong opisyal na you can never go wrong, no? And if you are given a job, do what is right and do it your best. No, tama ka nung attorney no sinabi mo na 2 beses tayo nakulong, no? 2 beses tayo nabigyan ng amnestia. At nasubukan na rin natin na dinala sa morgue, no? I had 67, no? Shrapnel wounds. Pwede ko rin ipakita yung iba, na yung mga butas diyan. Yan, no? At ito tanda ng pagmamahal natin sa bayan, sa taong bayan. At kung tatanungin tayo kung gagawin pa natin ulit-ulitin natin na magpapakamatay tayo sa bayan at sa taong bayan. Yan po ang pwede kong ipamahagi, lalo na sa mga kabataan. Mahalin natin ang bayan natin at ipaglaban natin ang taong bayan. Yung mga nangangailangan ng tulong natin. Sang-ayon tayo. Yan ang gusto natin na mangyari. Hindi lang yung sa bidding process na yan na ila-livestream, kundi ang gusto ko nga sana lahat ng transaksyon sa gobyerno, i-automate natin. Walang, walang human intervention. That way, makakaiwas din tayo dyan sa corruption na yan. Sang-ayon din tayo, no? At isa yan nga na dapat gawin natin para less yung human intervention, no?
At sang-ayon tayo dyan. Sang-ayon tayo dyan. Kasi very, very important nga. Yung security guard nga, dumadaan sa ganyan na requirement, no? Yung psychological test. Dapat lahat ng kumakandidato, no? Dumaan dyan sa psychological test. Ano naman tayo, no? Sang-ayon tayo kung dapat itaas ba ang sahod ng manggagawa, no? At pero tignan din natin maigi kasi kung ang batayan natin is Metro Manila, yung cost of living dito sa Metro Manila hindi naman parehas doon sa probinsya. So tignan natin maigi to, pero dapat talaga itaas naman kung dapat na talagang itaas kasi ang sweldo dapat nila is competitive ba dito sa inflation. Kasi kailangan din naman nila yon, di ba? Para nagmamahalan yung mga bilihin. Pero yung sweldo nila mababa din. Maghihirap pa rin sila. Sa akin, matagal na kasi tayong yung peace talks na yan. Produkto ko ng peace talks din. At tignan natin maigi kasi sabi ko nga, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's all good governance, no? Baka naman kung i-resume natin yung peace talks na yan at yun lang pala ang solusyon dito yung good governance, no? Alam naman natin, nasanay na tayo na ang daming demands naman ng CPP-NPA. Kaya pag-aralan natin maigi, wala naman masama sa peace talks, no? Pero ang tagal na nito no? So, ang sa akin lang, iayos lang natin yung pamamahala ng bayan. Dapat mahusay o maayos ang pamamahala natin. Hindi rin ako sang-ayon na pumasok dito, no, yung IC at makialam sa atin. Kasi sabi ko nga, dapat ang lumilitis sa isang Pilipino, kapwa rin Pilipino. No? Meron tayong judicial system na gumagana. Ako 2 beses nakulong. No? Dumaan ako sa proseso. No? Naandito naman tayo ngayon. No? At nakita natin na yung proseso gumana. So sa akin, ayaw ko na lilitisin tayo ng isang banyaga. Kaya tama sila, tama yung 2 lawyers na katama ko, si Attorney Jimmy at saka si Attorney Vic. No? Wala talaga silang jurisdiction dito sa atin. Yes, sang-ayon ako sa ating mahal na Pangulo, no? Na dapat hindi tayo pakialaman. Dapat ganun ng kasi nakita ko rin, tama si Attorney Jimmy Bondoc na naging politics na. At ang yung politika natin dito ngayon, it's so divisive, no? Very toxic. Kaya ako naninindigan na hayaan lang na yung makorte dito ang nang maglitis ba at maghusga sa isang kapwa niya Pilipino. Sa akin kasi ang sa akin naman do I view it very objectively. Ang prerogative kasi doon sa pagpipili ng mga members ng National Security Advisor kasi yan nasa presidente. So hayaan natin kung yun ang naging desisyon niya and respetuhin natin, no? Karapat-dapat ako na iboto sa Senado dahil po yung Ariel Querubin very consistent, no? Walang nagbago kahit nanilbihan pa siya noon kung gaano pinakita niya yung pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa taong bayan, wala pong nagbago. Aalis tayo sa ating comfort zone at sabi ko nga, kung finally I was able to catch up with my family and became a responsible father to them, why can't I offer myself to be a responsible father to our countrymen, to our nation? Alam po ninyo, yung Ariel Querubin, isang matapang na tao, matapang na senador pagdating kung palarin tayo na maghahabol sa mga corrupt opisyal at walang takot na ipaglalaban ang kapakanan ng taong bayan. Kung tayo mahalal na senador, parehas kami ni Attorney Vic Rodriguez. Ang sa akin lang nga, medyo kasi pagka nagnakaw ka ng 5 milyon, putulan ka ng kamay. Pag 10 milyon, putulan ka ng paa. At pagka plunderer ka, dapat firing squad, no? Yan. Kasi maalala ninyo, si Lim Seng nung araw,
isa lang na drug lord, no? Pinatay siya, death by musketry. Anong nangyari, di ba? Walang drugs, walang droga noon. So kailangan natin ng isang matapang na senador, no? Para maisulong lahat ito. Yan yung Ariel Querubin. Makakaasa kayo, hindi marunong magnakaw at may political will. Ariel Querubin po.